Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Tungkol kay Santa Maria. This book must be prohibited. Its circulation must Mabuhay si Dr. Rizal! Civilian, uli ng mga sabot! And I know one day freedom will come. Dr. Rizal, you stand accused of Rizal and hereby sentenced to death. Ideas cannot be imprisoned. Truth cannot be imprisoned. Consumatum est! Ikalabing-siyam ng Hunyo, taong 1861. Sa bayan ng Calamba, Laguna, isinilang ang isang batang magbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit, bago siya makilala bilang Dr. Jose Rizal, siya muna ay isang sanggol na ipinanganak sa isang mapagmahal na pamilya. Kaya mo yan, Theodora! Nandito lang ako! Magtiwala ka sa Diyos! Lubayan nito ang aking inang. Magiging maayos ang lahat. Napakagwapo ng ating anak. Mana sa kanyang ina. Ang batang ito ay pinangalan ng Jose Plutasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda, ang magiging pambansang bayani ng Pilipinas. Jose Portasio Rizal Mercado y Alonso Yolda, inidinagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Naway gabayan siya ng Diyos sa lahat yung tatahaking manda. Salamat po, Padre. Ipagdarasal namin naging mabuting tao siya. Malay nyo, balang araw, makakagawa siya ng mga buting bagay para sa kanyang bayan. Sa Calamba, Laguna, lumaki si Jose Rizal sa isang mapagmahal at edukadong pamilya. Mga anak, inyong pakatatandaan na ang karunungan ay siyang pinakamahalagang kayamanan, hindi tulad ng mga nakaw ninyo. Po, ina. At huwag kalimutan ang pagiging mabuti na kapwa. Jose, pagkatapos kumain laro tayo. Siyempre, konsya. Ang hardin ng kanilang tahanan ang naging saksi sa masasayang alaala ni na Jose at ng kanyang pinakamamahal na kapatid na si Concha. Hindi nila alam na ang mga sandaling ito ay magiging mahalagang alaala sa puso ni Jose. Mga anak, gabi na! Oras ng Angelos! Mga anak, kayo magdasal na. Pinahayag ng anghel ng Panginoon kay Santa Maria. Ang pananampalataya ay naging mahalagang bahagi ng pagpapalaki kay Jose. Jose, naginoon mo ligado sa buhay, huwag mong katulitang manalangin. Ako, Niles,
Puncha, gumaling ka para makapaglaro ulit tayo. Mahina na ang pakiramdam ko, Kuya Pepe. Huwag ka magsalita ng ganyan. Jose, magdasal tayo para sa iyong kapatid. Ama, malayo pa po pa tayo. Kaunti na lamang. Bakit po pumunta sa Antipolo? Upang magpasalamat at humingi ng gabay sa Birhen. Sana po magkaigan niya ako paglaki. Sigurado akong marami kang mararating anak. Tignan mo si Pepe. Napakapayat at maliit pa. Maaari niyo ako pagtawanan na yon. Alright, laugh at me now. Someday when I die, people will make monuments and images of me. Ha? Ikaw? Hindi mahalaga kung ano ang tingin niyo sa akin na yon. Sa murang edad pa lamang, taglay na ni Jose ang tiwala sa kanyang sarili. Anong ginagawa mo, Jose? Nagsusulat pa na akong tuloy. Basahin mo nga. Ang hindi magmamahal sa sariling weak, ang daig pa ang hayop at malangsang isda. Napakaganda! Naghalaga po ang ating sarili. Wika, inay. Tama ka, anak. Sa ilalim ng paggabay ni Maestro Justiniano Aquino Cruz, higit pang nahubog ang talino, sipag at disiplina ni Jose Rizal. Adilantes! Luhod! Ores os perdono, e que Dios os perdone, como os perdono, pero qué crimen he cometido. Es posible que muera de esta manera. Dios mío, ya no hay justicia en la tierra. Padre mío, si muy bien que ni una hoja ni un árbol, si muy bien sin la voluntad del Creador, puesto que Él quiera que muera en este lugar, hágase su santa voluntad. Noong 1872, isang pangyayari ang yumanig sa buong Pilipinas, ang pagbitay sa tatlong Pilipino na kilala bilang Gomborsa. Buenos días, Rey. Buenos días, Padre. So let us see who among you has been paying attention. Who was the Spanish navigator that led the expedition which first reached the Philippines in 1521? Nadie? No one? Yes, Jose. Si Ferdinand Magellan po, Padre. Excellent! Very good, Jose. You know your history well. Ang galing talaga ni Pepe. Palagi siyang may sagot. Jose, continue studying religion. Knowledge is a gift that must be used wisely. Opo, Padre. Gagawin ko po ang aking makakaya. So receiving our discussion. Kumusta ang lahat? Sa Ateneo, nakamit ni Jose ang pinakamataas na karangalan. Ngunit ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay magdadala sa kanya sa isang lugar kung saan hindi sapat ang talino upang makamit ang pantay na pagtingin. Senyor Profesor, paumanin po. Let's go po lamang. Why are you late, Senor Rizal? Senyor, kakalipat ko lamang po mula sa filosofiya at titik patungong medisina, senyor. Kaya, kilinahan ko po nga po yung mga requisito sa bagong kurso. Excuses, always excuses. Ngunit, senyor, natapos ko naman po ang aking papel. Los Filipinos son indolente. Muy indolente. You expect consideration when the deadlines are clearly given. No wonder Spain must govern this country. Senyor, I work hard for that paper. Now, hindi ko na to tatanggapin. Pardon, Professor, I'm late. Senor Garcia, no problem. Leave it. Gracias, Professor. Sa murang edad, nakita ni Rizal kung paano mas pinapaboran ang mga Espanyol kaysa sa mga Pilipino kahit sa loob ng silid-aralan. Kung ang isang Pilipino ay kailangang magsumikap ng doble upang mapantayan lamang ang iba, kung gayon, kailangang may magbago.
Jose, bago ka umalis, para may maalala ka sa amin. Maraming salamat, ate. Ito ang ipon ko. Gamitin mo para sa iyong pag-aaral. Kuya, hindi ko po yan matatanggap. Para sa kinabukasan mo. Para sa Pilipinas. Jose, mag-ingat ka palagi. Opo, kuya. Huwag mong kalilimutan ang Diyos at ang iyong bayan. Hindi po kailanman. Sa edad na 21, dumating si Rizal sa Espanya. Sa Madrid, ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang pag-aaral ng medisina. Dito niya higit na hinasa ang kanyang kaalaman upang makatulong sa kanyang pamilya at mga kababayan. Because untreated eye diseases may gradually damage the vision, Senor. The longer the treatment is delayed, the greater the risk of blindness. Yes, Senor Rizal. Because a doctor should not only cure disease, senor, but he should also prevent suffering before it becomes permanent. Habang lumalalim ang kanyang kaalaman sa medisina, lalo ring lumalalim ang kanyang hangaring maglingkod, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong sambayanang Pilipino. You have remarkable skill and discipline. Thank you, doctor. Every day is another opportunity to improve. And what motivates you? My family, my country, and the dream that all Filipinos deserve a better future. You're from the Philippines? Yes, doctor. You're a very talented young man. You still have much to learn. That attitude will take you far. Thank you so much, doctor. Hay, tuyo na naman. Sa Europa, hinarap ni Rizal ang gutom, kahirapan at pangungulila, ngunit hindi niya hinayaang hadlangan ng mga ito ang kanyang layunin. Sa katahimikan ng gabi at sa gitna ng kanyang pag-iisa sa Europa, isinulat ni Jose Rizal ang aklat na magpapayanig sa lipunang kolonyal. Ang Noli Me Tangere ay isinilang mula sa sakit, pag-asa at pagmamahal sa bayan. Isang nobelang naglalayong imulat ang mga Pilipino sa katotohanan at pukawin ang kanilang damdaming makabayan. Rizal, what's bothering you, my friend? The manuscript is finished, but I have no money to publish it. How much do you need? Just enough to print the novel, my friend. Then allow me to help. No, my friend, I cannot ask that from you. You're not asking, I'm offering. The Philippines needs this book. Muchas gracias, amigo. I will never forget this. Your book, Senor Rizal. Sa wakas, pagkaraan ng maraming taon ng pagsisigap, sakripisyo at pagtitiis, narito na rin ito sa wakas. Lola ni Tamiri, naway mamulat nito ang aking mga kababayan sa katotohanan at naway magsilbi itong tinig sa mga Pilipinong matagal nang tinatahimik. This book is a grave insult to the church in Spain. Worse still, it reveals matters that should never have reached the eyes of the people. This Jose Rizal is a dangerous man. He plants doubt in the mind of the people. If the people begin to believe these words, they may cease to obey. And once they begin to question authority, disorder will surely follow. This book must be prohibited. Its circulation must stop at once. As for Rizal, he must be watched closely.
before his words spread any further. Napangalaga naman siya dito. Tunay nga, makikita rito kung paano umunlad ang isang bansa kung pinapahalagahan ang edukasyon at libertad. Naniniwala ka bang darating din ang gayang panahon para sa Pilipinas? Amigo Mayo, naniniwala akong darating ang araw na mamumulat din ang ating mga kababayan. Ano ang mangyayari kung mag-isip ang kanilang kamalayan? Kung magkagayon, matutunan nilang ipaglaban ang kanilang dignidad, karapatan at kinabukasan. At ang Pilipinas? Aljon Dia, angat din ang ating bayan. Hindi man sa ngayon, pero darating ang panahon na nakikilala ang Pilipinas bilang isang bansang marangal at nilaya. Sana'y napupunan natin ang natin. Kung hindi man tayo, ang susunod na salinlahi ang makikita nito. So at last, the famous Jose Rizal. Y usted debe ser Pedro Blumentritt. Por fin, nos conocimos en persona. Indeed, my friend, after all those letters, it is a pleasure to finally meet you. The pleasure is mine, my friend. Your writings taught me much about your country and your people. I only want the truth to be known, my friend. And because of you, I have come to admire the Filipinos and their struggle. Gracias, amigo mío. Only three foreigners understand our situation. And allow me to say this, Jose. You do not stand alone. Gracias. Your friendship is a great comfort to me. And it shall remain so wherever I pass you. Orden las autoridades. Quedan arrestadas. Ngunit ano po ang kasalanan? Hindi namin tungkulin magpaliwanag. Sumama kayo sa amin. Kung wala kaming kasalanan, walang dapat ikakbo. Sumama kayo sa akin. Sa pamamagitan ng La Solidaridad, ipinahayag ni Jose Rizal ang kanyang mga kaisipan ukol sa kalagayan ng mga Pilipino, kabilang sa kanyang mga isinulat ang Los Agricultores Filipinos at Sobre la Indolencia de los Filipinos. Pepe, kailangan natin ng panibagong artikulo para sa susunod na issue. Kung gayon, magsusulat ako. At tungkol saan naman ito? Tungkol sa mga magsasaka. Sa mga magsasaka? Oo. Sa kanilang paghihirap, sa kanilang mga karapatan, at mga pang-aabuso na kanilang dinaranas. Mahalagang mabatid ng lahat ang kanilang kalagayan. At higit sa lahat, dapat malaman ng bayan ang katotohanan. Hanggat tayo ay may tinig na may paparating, hindi tayo titigil sa pagsulat para sa ating bayan. Ang Noli Me Tangere ay nagbunyag ng mga sugat ng lipunan, ngunit hindi ito sapat upang gisingin ang mga nasa kapangyarihan. Kaya't sa Brussels, isunulat ko ang El Filibusterismo, isang mas matapang at mas madilim na nobela na nagbabala sa kahinatnan ng kawalang katarungan at patuloy na pang-aapi sa mga Pilipino. Mukhang hindi na may papalimbag ng titirang bahagi ng aklat. Tila ba'y naubos na ang aking salapi. Pepe, bakit ka nababalisa? Nanganganib na hindi na may papalimbag ang El Filibusterismo. Nang dahil lang sa kakulangan ng salapi? Oo, at napakalungkot isipin na hindi na may paparating sa ating mga kababayan ang mensaheng nais kong iparating. Kung yun lamang ang suliran mo, hayaan mong tulungan ko. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo, kaibigan. Hindi mo na kailangan pang magpasalamat, kaibigan. Itong aklat ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa Pilipinas. Maraming salamat, Valentin. Hindi ko malilimutan ang kabutihan ito. Pilipinas! Sa wakas, muli kitang nasilayan. Pepe, mabuti at nakabalik ka ng ligtas. Kamusta ang ating bayan?
Marami pa rin naghihirap, hindi pa rin natatapos sa mga suliranin. At ang mga taga-Kalamba, Patuloy pa rin ang kanilang pakikibaka. kung gayon, marami pa tayong dapat gawin. Hindi ka ba natatakot na muling paghirapan ng mga otoridad? Kung ang pag-ibig sa bayan ng isang kasalanan, handa akong harapin anuman ang kapalit nito. Mga kababayan, tayo ay nagtipon, hindi upang maghasik ng pagkakahati-hati, kundi upang magbuklod bilang isang bayan. Noong ika-3 ng Hulyo 18 at 72, itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino at isulong ang mga reforma sa mapayapa at makatarungang pamamaraan. Mabuhay ang La Liga Filipina! Mabuhay si Jose Rizal! Governor Despohol, Dr. Rizal, your writing has caused unrest. I only wrote the truth. Truth or rebellion? If exposing injustice and rebellion, then perhaps the problem is not the writer, it's the injustice itself. You are a dangerous man. No, Despohol, dangerous are those who fear the truth. Jose Rizal, by the authority of Spanish government, you are under arrest. Guard, seize him. I have committed no crime. You know that very well, Despohol. Guard, escort Rizal away. Remember this, Despohol. You may imprison a man, but never his ideas. Dr. Rizal, mula ngayon ay di po ka na maninirahan. Kung ito ang pinagkaloob ng may kapal, handa akong tanggapin ito ng buong loob at gagamitin ko ang aking panahon sa paglingkod. Huwag mong kakalimutan, ikaw ay pinatapon ang kasailalim ng aming pagbabantay. Maaring ako'y pinagkaitan ng kalayaan. Datapot walang sino man ang makakapigil sa aking hangaring maglingkod sa kapwa. Bagamat ipinatapon sa dapitan, hindi nasayang ang mga taon ni Dr. Jose Rizal. Sa halip na maghinagpis, kanyang inilaan ang bawat araw sa paglilingkod sa kapwa. Nagtatag siya ng isang munting paaralan kung saan itinuro niya sa mga kabataan hindi lamang ang pagbasa, pagsulat at agham, kundi maging ang mabuting asal, disiplina at pag-ibig sa inang bayan. Pinahusay niya ang pagsasaka, nagtanim ng mga punong kahoy, nagpatayo ng mga proyektong kapaki-pakinabang sa pamayanan at walang pag-iimbot sa naglilingkod sa mga taga-dapitan. Sa kanyang mga gawa, pinatunayan ni Rizal na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa mga salita, kundi sa tapat at walang sawang paglilingkod sa kapwa. Lapit tayo, ma. Dahan-dahan ka lang po. Dr. Rizal, hinihiling ko po ang tulong ninyo sapagkat nakalabo na po ang paningin ng aking ama. Maupo kayo, gagawin ko aking lahat na makakaya. Sige po, dahan-dahan lang po, ama. Maraming salamat, Doktor. Ay, ama, hindi po ako. Walang anuman, hanggat kayo ko makatulong hindi ko ipagkakait yun. Salamat ulit, Dr. Rizal. Bihira na po ang mga tao tulad ninyo. Ang pagtulong ay tungkulin ng bawat tao. Walang anuman. Tata, hindi mo ba hinihiling na muling maging malaya? Araw-araw. Ngunit, hindi ko hayaang masayang panahon ay pinagkaloob pa sa akin. Kabila ng lahat ng iyong pinagdadaanan, hindi ka pa rin nawawala ng hope. Hanggat may pag-asa ako makapaglingkod sa aking bayan, hindi ako mawawala ng lakas. At kung bibigyan ka muli ng pagkakataon, pipiliin ka rin ba ang landas na ito? Oo. Kahit batid kong puno ito ng sakripisyo, sapagkat ang pag-ibig sa bayan ay hindi kailanman naging madali. Sa landas na iyan, hindi ka nag-iis. Kaya, ito na nga ating pag-iiwalay. Pansamantala lamang, Josephine. Hindi ko maipalungat. Sila may pangambang mga balik sa puso. Huwag kang mangamba.
Ano man ang mangyari, manatili ka sa aking puso. Ipangako mo makikita kita muli. Ipinangako kong gagawin ko ang lahat makabalik lamang sa'yo. Hintayin kita, tatay. Hindi na tayo maaaring manatiling tahimik. Panahon na upang ipaglaban natin ang ating katayaan. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay ang Pilipinas! Huliin ang mga kasabot! Amen. Jose Rizal, sa utos ng pamahalaang Kastila, kayo ay inaaresto. Any final request? Yes. Ink and paper, senyor. To write? Yes. If I cannot speak for my people, then let my words speak for me. Dr. Jose Rizal, you stand accused of rebellion, sedition, and conspiracy. I am innocent. Your writings inspired revolutionaries. I wrote against injustice, not for violence. Many revolutionaries admired him. Admiration is not the same as command. I never led an art uprising. Yet your ideas spread throughout the islands. Ideas cannot be imprisoned. Truth cannot be imprisoned. By order of the military court, Jose Rizal is hereby sentenced to death by firing squad. I expected no less. My conscience is clear. Sa besperas ng kanyang pagbitay, lihim na isinulat ni Rizal ang kanyang huling obra maestra. Adios, Patria Dorada. Farewell, beloved country. I die without seeing the dawn shine upon you. Yet I know, one day, freedom will come. I die with a clear conscience and a faith in my country. Consumatum est! Ready! Aim! With his final act, Rizal turned to face the heavens, a symbol of courage and dignity until his last breath. They silenced the man, but not the message. They ended a life, but inspired a nation. This book is a great insult to the Church of Spain. More still, it reveals matters that should never have been reached the eyes of the people. This is a dangerous I will die with a clear conscience and a faith in my country. Consumatum est!